mula sa Barcelona sa bansang Spain, ilang turista ang na-trap sa tuktok ng isang monumento. Ito ay matapos masira ang elevator sa loob ng monumentong yan na kung tawagin ay kolon. Kinailangan pang gumamit ng crane ng mga rescuer para maibaba ang mga turista. Ayon sa mga rescuer, maayos naman ang kalagayan ng lahat ng na-trap kahit na 5 oras silang namalagi doon. Mananatiling sarado ang monumento hanggang sa maisaayos ang elevator. Panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang makagawian ang pagpapaganda sa Metro Manila tuwing may darating na importanteng bisita mula sa ibang bansa. Tulad ng ginawa ngayong ginaganap ang Asian Development Bank meeting sa Pilipinas. Pero itong puna ng ilan, bakit kailangan itago ang tunay na mukha ng Kamaynilaan? Nakatutok si Michael Fahati. Ika nga nila, ang EDSA o anumang pangunahing daan ng salamin ng progreso ng isang bansa. Kung totoo ito, tulad sa New York o Singapore, ano ba ang sinasalamin kapag binabaybay mo ang highway sa Metro Manila? Partikular ang EDSA. Magugulat ka pa ba kung ito ang sasalubong sa'yo? Traffic, usok, ingay at sandamakmak ng mga billboard. Bukod pa riyan, ang mga tinatawag na depressed areas, nakatabi lamang ng mga nagtatayugang mga building. Larawan ng magkakaibang mundo, ginagalawan ng mga taga-syudad. Pero sa utos ng MMDA, ang mga hindi raw kaaya-ayang bahaging ito, tatakpan muna dahil na rin sa pagdating ng mga delegado para sa pulong ng Asian Development Bank sa Maynila. Kailangan ipakita natin sa ating mga bisita na maayos din yung ating kalakhang Maynila. We owe it to ourselves. Kaya pala huling linggo pa lang ng Abril, abala ang MMDA sa pagkapaalis ng mga pamilyang nakatira sa ilalim ng mga tulay malapit sa airport. Ilang araw naman makalipas, naglagay ng mga tabing sa mga lansangan para di matanaw ang maruming ilog sa bahagi ng Maynila. Tutol dito si Bayan Secretary General Renato Reyes. Wala raw itong pinagkaiba sa mga dating administrasyon na nagtatakip sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Gobyerno dapat ang ginagawa, nagpapakatotoo. Kasi kung hindi sila nagpapakatotoo, paano nila malalaman yung problema? Paano nila lulutasin yung problema? Ang ginagawa nila sa pagtatakip ng totoo, wala na rin silang kasigasigan o intensyon na resolbahin yung mga problema. Pero hindi na bago mga beautification projects sa tuwing may mga bigating bisitang dumarating. Panahon ng nooy First Lady Imelda Marcos na nagsilbing MMA chairman ng unang lumikha ng kontrobersiya ang mga tinaguriang whitewashed walls o mga konkretong bakod na pininturahan ng puti na pinantakip sa mga lugar sa Maynila para itago ang mga di kaaya-aya at mahihirap na lugar tulad ng squatters area. Panahon naman ng APEC Summit sa Pilipinas sa panunungkulan ni Ramos nang bakuran ang paligid ng airport noong 1996. Pero dagdag pa ni Renato Reyes. Yung ADB kahit papano alam nila na may problema sa Pilipinas. Kaya lang, ang gusto pa rin nilang mangyari at gusto nilang papaniwalain ng mundo yung mga impositions nila at policies nila sa ekonomiya na sinusunod ng Pilipinas ay maganda ang epekto. Kaya kumbaga sila lang ho ang naglolokohan dito sa kanilang ginagawang pagtatakip sa kahirapan. Kung si Juan at Juana naman ang tatanungin kung mahalaga ba ito para sa imahe ng ating bansa sa ibang mundo. Hindi naman yata pagtatakip tawag dun Siguro in a way na kailangan lang beautification. Beautification, pinapaganda lang yung area. Hindi tama. Kasi tatakpan mo talagang gano'n ang tao, may mahirap, may mayaman, di ba? Ugali na nga ba ng Pilipino ang pagkapakita ng maganda at pagkatago ng di kagandahan kapag may dumarating na bisita? Ayon sa palasyo, umiiral pa rin ang ugaling ito. Kung beautification ang tanong, ano kayang masasabi ng isang beautician tungkol dito? Sa opinion ko, hindi. Kasi kung sa katulad nito, sa tao, sa pagpapaganda, natural na pagandahin natin. Pero kung yung dadalaw dito mga delegates, so kailangan kung ano yung bansa natin, ipakita natin sa kanila kung ano yung kasiyahan ng bansa natin. Yung pangit, kailangan yun ang dapat nila pagtuunan ng pansin, paano nila pagagandahin. Hindi yung pansamantala lang nilang pagagandahin. Pero ang makeup sa babae, sa lalaki, okay lang? Okay lang. Nariretoke naman yun Michael Vati nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kahapon po ay natunghayan natin ang kwento ni Sonny Adunga, ang inang nagdurusa sa malalang sakit na breast cancer. Sumulat sa GMA Kapuso Foundation ang kanyang anak para idulog ang pagpapagamot sa kanyang ina. At bilang tugon, sinadya namin na mag-iina sa kanilang tahanan sa Binyan sa Laguna. Naantig kami dahil imbis na manawagan para sa kanyang sarili, may natatanging hiling si Sonny para sa kanyang pangalawang anak.
Nagmamanas ang kaliwang kamay at braso ni Sonny. Ang oxygen tank na ito ang nagdudugtong sa hininga ni Sonny. Stage 4 na ang kanyang breast cancer. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, ang kanyang pinakahihiling, makagraduate sa high school ang pangalawang anak na si Sarah. Siyempre, ang mga nanay gusto yung anak nila, alam nilang nakaayos, diba? Yung alam mong makakapag-aral, yung may kakainin, na wala ka namang iiwanan o ipapamana. Siyempre, kahit papano, kung nakapag-aral sila. Ang buwan ng pensyon ni Sonny mula sa kanyang nasirang asawa, kulang pa sa gamot at pang-araw-araw na pagkain ng 4 na anak. Kahit papaano'y naitawid niya sa high school ang panganay na si King. Si Sarah naman, graduating na sana sa high school, matalino sana at walang problema sa academic grades. Pero dahil lumobo na ang bayarin ni Sarah sa eskwela, hindi raw ito maaaring mag-graduate. Sinadya ng GMA Kapuso Foundation ang eskwelahan ni Sarah. Kinausap namin ang school owners at administrators tungkol sa kalagayan ng pamilya. Nakiusap kami na payagan sana makapagmarcha si Sarah sa graduation day. Sa aming muling pagbisita sa mag-iina, pasalubong namin ay magandang balita. Makakagraduate na si Sarah. Napaiyak sa tuwa si Sonny. Hindi ko makakahinga pag ako iiyak lang, iiyak. Baka di ko abot bukas graduation. Para sa magkapatid na King at Sarah, ang araw na ito ay pasasalamat sa pagmamahal na patuloy na ibinubuhos ng kanilang ina hanggang sa mga nalalabi niya pang sandali. Masaya dahil kahit papano na high school na siya, natapos niya na. Yung at least kapraso na lang. Sobra-sobra, lalo na yung nagawa nila sa anak ko, sa akin pati. Sobrang salamat talaga. Nag-provide po yung Lord ng mga tao na gagamitin niya na para tulungan po kami. Kung hindi po sa inyo, baka po hindi pa ako nakagraduate. Talaga namang para sa isang ina walang katumbas ang kasiyahang masilayan ang tagumpay ng kanyang anak. Sonny, sa kabila ng lahat, malaking biyaya ang kabaitan at pagmamahal ng mga anak mo. Para po sa inyong tulong at donasyon kay Sonny, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwelier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, mga patalastas na kinatatampukan ng ilang politiko, maagang pangangampanya nga ba para sa eleksyon 2013? Mapapanood ninyo yung dambuhalang drum set na yan sa bansang Austria. Tignan nyo naman mga kapuso, 4 na tao ang kailangan para mapatugtog. Sisilipin natin ang mga tagpo sa likod ng kontrobersyal na photoshoot ni Isabel Daza sa pagpapatuloy ng 24 oras. Dito